So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito na yung huling battle na re-reviewin natin sa first round ng tournament ng 1-up-4. So Pandope versus Good Kid. Yung first 7 battles, grabe yun. Hindi ko na-expect na ganito kalulupit yung mga kasali sa 1-up tournament ngayon. Ang bigat, no? Mabigat, at based sa mga napanood ko, meron ako nagustuhan ng mga battles. So, na-mention ko na yung dalawang MC nung last na review natin kila Garchi at Joss. Nag-mention na ako doon na may dalawang MC ako na nagustuhan. Then, ngayon, dahil na-review na natin yung Garchi versus Joss, props kay Joss, tangin ang lupit. Ang lupit ni Joss sa battle niya kay Garchi, no? Ang lupit nun. So, if di nyo pa napapanood yung review ko doon, panoorin nyo, uploaded na yan sa channel natin. So, ito yung last na re-reviewin natin sa first round ng tournament. Pandope vs Good Kid. Si Good Kid, na-review ko na to sa pedestal, sa Motus, yung unang-unang pedestal. Kalaban niya si Class G sa finals. May pagka, malalim, technical, may pagka basta, malalim siya. Si Pandope, first time ko siya mapanood, first time ko siya ma-review, so, tignan natin kung ano yung versus na dala niya against Good Kid. Tignan natin. So, huwag natin patagalin to, umpisahan na natin to. Last battle na re-review natin sa first round ng 1-up tournament 4, Pandope vs Good Kid. Let's go! Let's go! Go! Yo! Si Rhea, anong pangit ng arrangement? Tinapat ka agad ako kay Good Kid. Pagkamatay nito, hindi accident kasi yung takbo ko, full speed. Dismantle to sa aking mga weak. Bomb bracket sa aking guguho. Pag ako nag-drive, diretso ring, parang yan sa titipong ko. Sulat ko, wala Okay. nang daming sabi pa, diretso na sa punto. Wala nang body bag, diretso niya sa puntot. Kasi si Good Kid, napakadaling patumbahin. Ito'y panis sa bad boy. Tanggal agad sa tournament, parang damit ni boy. Kasi wala ka namang gagawin dito na bago. Ginagawa mo ng bobo yung mga tao. Kaya walang boto sa orado. Finalist ng Motus pero sa FRBL, di mo kaya manalo. Oo, wala pang panalo dito tong ugok. Unang laban sa arsonista, tupok. Pangalawang laban, si Dat sa karir niya tumuldok. Ngayong katapat mo yung dog, tingnan natin kung kaya mo ma-handle yung smoke. Kasi pangalan niya na Good Kid. Okay. Kailangan natin i-disregard yung dito, yung crowd. So, disregard natin yung crowd dito. Magbe-base tayo sa sa absorption natin sa mga bara ni Pandope, okay? So, gusto ko yung huling linya na sinabi ni Pandope. Laban si Dat sa karir niya tumuldok. Ngayong katapat mo yung dog, tingnan natin kung kaya mo ma-handle yung smoke. Yan. So, yun. Astig yun. Nagustuhan ko yun. Kasi pangalan niya na Good Kid. Tangina, gimmick lang at props. Feeling Kendrick pero talo naman kay Dats. Hey! Woo! Pero sobrang lupit ni Good Kid. Yung mga bata siya yung idol. Paano mag-wordplay ng pilit kahit naglalaro na ng Scrabble? Tapos umaasa ka pa dito na mag-champion? Eh di ka nga maintindihan, huwag ka masyadong hangal. Wordplay ka ng wordplay, pulol ka naman sa ang. Kahit si Crime at Rayan, kabisado na yung gagawin mo na bogus. Mag-wordplay sa pangalan ng kalaban, kanyang bogus. Tangina, kaya di manalo sa FRBL kasi galawan Motus. Tapos mabanat yan ng mga science. Tangina, daming binubudol itong inutil. Feeling niya matalino siya kasi oras niya ginugol niya sa Google. Ginugol sa Google. Tangina, sa browser, tapos feeling sick dura niya. Kaya pala. Kasi yung bata, para gumaling, kailangan ng Wikipedia. Sa internet, dependent. Kasi dadaan niya na lang sa projection. Pero pag wala ng internet, sa crowd, nawawalan ka ng connection. Mas wala kang maluloko at bobo sa aking turf. Sabay ka lang sa Agos, kaya mahilig mag-surf. At speaking of surf, sasabunin ko tong peke na Makata.
Sobra niyang nerd. Magsisilbi sa kanya itong trahedya. Kaya itong jerk malalason kasi bulaan ng propeta. Tingin mo sa sarili mo, Diyos ka agad porque nakapag-wordplay ka? Gago ka ba? Sarap pumapasin ng acoustic na gitar sa mukha. Bali si Oli at di ka mongoloid, tangina mo, autistic ka. Tangina mo, di ka mongoloid, autistic ka. Tapos, kala mo tong feeling sus sa Olympus, nakaakyat. Pwes ako, malahidis kasi sa akin tong underground. Kala, nilalaman pa tong ibig sabihin ng GK, jadjidla. Yung mga banat mo naman, sobrang nakakaikap. Sinasayang mo ng oras namin, ang hirap manatili ng mulat. Nangunguha tong bata ng oras, dapat tawag sa'yo, God kidnap. Ayos yun. Ganda yun. Yung mga wordlet reference mo sa pandopat na yun. Baka mamaya mag-rebat saan ba at sasabihin, lion, wordplay, vacuum. Pero sige, okay lang. Parang mo na yung kumari, di namin alam na gagawin mo yan. Ano? Unang ay good Okay, round 1 ni Pandop. Sabi ko nga, sa battle na to, di-disregard natin yung crowd reaction. Then, base tayo kung paano natin tinanggap yung mga bara ni Pandop. And so far, I think meron ako nagustuhan na 2 o 3 linya ni Pandop. Una dun yung laro ni Pandop sa mga tumalo kay Good Kid na Arsonista, kay Arzone, tapos Dots tumuldok sa something. Yun yung mga tumalo kay Good Kid dito sa sa FRBL. Then yung isa pa is yung tawag dito. Yung kaharap mo yung dope. Basta yung scheme na yun, no. Kasama doon yung yung mga tumalo kay Good Kid eh. Basta yon, yung buong 4 bars doon. Gusto ko yon. Then ano pa? Basta meron ako nagustuhan na linya ni Pandop doon. So okay yon para sa akin. Then medyo nakulangan lang ako sa mga dikit-dikit na suntok, no? Kasi parang ang layo ng agwat eh. Parang magse-setup ng ganito si Pandop. Setup siya. Tapos parang pagdating dun sa 4 lines, susuntok pero hindi siya ganun kalakas. Then next naman, setup ulit, ganun ulit. Tapos next, dun yung may malakas na suntok, tapos after na malakas na suntok, set up ulit. Tapos yun, basta ganun yung naging scenario ng rounds ni Pandop. So para sa akin medyo siguro sabihin natin nakulangan lang ako sa mga effectivity, no? Nakulangan ako sa bigat ng sulat, nakulangan ako sa mga direct punches kay Good Kid. Ayun yung mga kulang na napansin ko. Pero ayun, sabi ko nga meron akong 2 to 3 na lines na nagustuhan, and para sa akin enough yun para isalba yung buong round ni Pandop at bigyan ko ng enough na score, no? Kasi kung wala yung 2 o 3 linya na nagustuhan ko, possible mas mababa yung maging score ko dito. Dahil may nagustuhan naman akong linya, so feeling ko enough yun para isalba yung buong round ni Pandop. Kasi maganda naman yung delivery niya. Gusto ko yung delivery niya. Yung stage presence niya maganda. Basta maganda naman eh. Medyo nakulangan lang ako sa mga sa haymakers, effectivity ng punches kay Good Kid. Then bigat. Medyo hindi pa ganun ka-impactful yung mga mga bara niya. So ayun lang naman. So Good Kid, pakinggan natin. Yung mga lines mo na trash, Janice, di mo ko makapognet. I think outside the box. Wala nang setup. Makakatanggap ka agad ng sabak na sagad. Non-stop na banat, talagang magdamag, malalaglag ka sa wanap na walang palag. Natapat ka sa advance ang utak. Damin mo ang culture shock. Kasi hinaharap mo ngayon ang future jump. Aray. Di ba pangalan mo, Leon? Kasi pusi ka! Kaya pag bomba, talagang ibabaon ko. Tsak sabog, tong high men, straight to the point, lalim ng hiwa madugo. Hoy! Ibang version ni Sir Deo. Tatagas regla mo dito. Kasi yung flow mong red, sisipakin ko. Ako yung Moses na manipulado tong bitch. Kaya susunod ka lang tila alipin sa Ehipto. Nasabin mo ang init ko. Mahangin aking verso. Pumulpusin kita at gagawing buhangin sa disyerto. Oo, strike sa Egypt. Makikisakay ka? Sa trip mo, ako yung break. Ito'y tigil
kita, total. Mukha kang special child na walang kamuwang-muwang. Di kompleto childhood mo kasi utak mo kulang-kulang. Ang lakas ng saltik nito. Pag sa bahay nila, walang ulam. Hinahamon niya yung nanay niya ng sutukan. Sa akin mo yung subukan. At wala isa ang angas ko. Paa mo magpapantay kaya bilang na oras mo sa planado kong magpatay. Wala kang kabuhay-buhay. Tapos hangad mo makasabay. Ulul! Saka mong batuhin ang kabaong na may taong nakalagay. Dito sa underground, pinagpala kita. Higa sa malalim ko na hukay. Welcome sa hell, boy. Ilang tupas na balikan ng sungay. Hellboy, balian ng sungay, no? Kung napanood nyo yung Hellboy na movie, yung sa 2 ata, yung Hellboy 2, yun yung time na humaba yung sungay ni Hellboy. Pinutol niya yun. So, yun, movie na Hellboy. Pero ang dami ko na naririnig na ganong reference eh. Ang dami ko na naririnig na ganon yung laro sa Hellboy. So, medyo hindi na ganon ka, ano sa akin yun, kalakas yung dating. Kasi parang narinig ko na yun sa ibang, parang ginamit na yun ng ibang MC na reference, no? So, yun. Panat sa ulo, kaso yung dito headshot. Makikita kayo ng joke. Ang estilo headlock, walang palat. Kahit pa, magtawag ng resback, kaya tumba na yung forma. Bagsak pa, get up! Style ko standard, nanunuot. Tamang dress code, antas ay matalas, lagpas na sa threshold. Magaan ng kamay, bawat lapat, well stroke. Light lang ginawa akong sulat, kaso death note. Light kinuha ko sulat, Death Note. Okay. Sankit-kit ka lang na nag-aangas. Katapat mo topic, huwag kang umastang mataas. Yayanigin ko ang ulo mo, mamumutla ka sa lakas. Papatagin ko yung tuktok mo, magmumukha kang talampas. Kasi Lakas sa nun. platform na ganito, flat ang form mo. Wannabe sa akin ang mga tugmaan, konyo. Tunog astig kaso yung mga rhymes mo, balo! Yung mga pangit mong tugma sa mukha mo. Aneurysm sa diwa pag ako nagbigkas ng multi. Mind blown kada hits, stash ng tubi, sabay slash smoothly. Bawat cut, calling, sexual harass ka pusi. Tamang ikaw yung underdog nagpalapa sa bully. Pangalang panat panto! So, ayan. Sabi ko nga sa umpisan ng ano natin, ng review natin, Good Kid, isa sa mga technical, lyrical na dito sa underground, sa FRBL, sa Motus. Sabi ko nga sa inyo, na-review ko na si Good Kid sa pedestal eh. Ganito talaga yung style niya. Malawak talaga to, technical talaga to. Then, ayun, inaasahan ko na to kay Good Kid dito sa ano sa battle na to. Pero, Good Kid sa round 1, may mga malalakas na linya. Yung Hellboy, malakas sana yun kung siguro kung dito ko unang narinig yung Hellboy na reference na yun. Pero dahil narinig ko na yun sa ibang battles, di ko lang alam kung sa flip top, sa sunugan, sa Motus, not sure lang. Pero ayun, dahil sa narinig ko na yun, hindi na siya ganun kalakas sa akin, yung dating sa akin. Then ano pa, word plays, yung cut lines, yung mga cut lines niya, pasok pa rin. Ito yung panood kong Good Kid sa pedestal eh, yung mga cut lines, yung word plays, ito yon. So medyo naghanap lang ako siguro ng bagong performance para kay Good Kid, kasi ito na yung style na ginamit niya sa pedestal dun sa 1 na season 1, yung kalaban niya si Clash G sa finals, 'di ba? So ito na yung Good Kid na napanood ko dun. So siguro naghahanap lang ako ng improvement kay Good Kid na ibang style siguro, no? Ibang style. Then siguro sabihin nating mag-adapt ng ibang style. Siguro naghanap ako ng ganun na papasok si Good Kid sa jokes or sa mga iba't ibang elements ng ng flow, 'di ba? Mga ganun. So siguro naghanap lang ako ng ganun, pero in the end, wala tayong nakitang ganun, wala tayong nakitang bago kay Good Kid. Ayun at ayun din. So, siguro yung round 1, itatabla ko muna. Tatabla ko muna to sa 8 puntos. Feeling ko hindi umangat si Good Kid dun sa performance ni Pandope. And kay Pandope naman, feeling ko naman hindi naman naging mas malakas yung round 1 niya compare sa round 1 ni Good Kid eh. So, para sa akin, tabla ko muna yun sa round 1, sa 8 puntos. Medyo nahihirapan pa akong i-power scale yung both rounds, round 1 nila.
Para sa akin kasi walang lumamang doon. Parang in terms of punchlines, pantay, sa performance pantay, yun lang, no? So, parehas naman sila ng naging style eh, 'di ba? Nag-focus sila sa isang style lang. So, para sa akin madaling i-power scale yung ganun eh. So, ayun. Para sa akin tabla muna yung round 1. I can't decide pa kung sino yung mas naging powerful doon. Medyo nakulangan lang ako kay Good Kid kasi ito yung nakita ko sa pedestal. Kay Pandop naman, ito yung first time ko mapanood si Pandop, pero na kulangan pa rin ako dun sa mga punches niya kasi medyo malayo yung gap eh. So sayang lang. Siguro kung naging dikit-dikit yung mga punches niya and mabibigat yon, possible na kanya yung round 1 pero medyo nakulangan lang ako sa ano. Medyo nalayuan lang kasi ako sa mga gaps ng ng mga punchline kasi parang after 8 lines palo, after 8 lines ulit or after 4 lines may punchlines, ganun eh. Hindi siya dikit-dikit. So yun. So round 1 tabla ko muna sa 8 puntos yun. Round 2 Laban to! Let's go! O, diba? Nagmamala Einstein. Tangina, pero yung gupit niya, pang Frankenstein. Tanginang mukha yan, tol. May sinalihan to na liga. Pangalan? Ay, wait lang, magre-rebat pala muna ako. Wait lang. Kasi dinaman niya si Saki. Pati si Saki, damay, umay. Ano tang walang maisip? Dinamay yung nag-i-slanter, palibasa sa akin, tagilid. Tapos may sinalihan to na liga, pangalan, sulok. Sumari to ng, may sinalihan to na liga, pangalan, sulok. Siksikan sa bara, masip at iba pa. Sobrang kadiri na itong bugok, pinagpipilitan sarili sa iba't ibang liga. Tapos ngayon sa FRBL ka magbibida. Palibasa sa motos, wala kang kwenta. Kung saan-saan sumasali, tila walang permanent address. Dapat ikaw yung tinatawag na squatter sa liga, hindi yung 3GS. Ang cute ng nunal mo. Parang paminta na buo. Ang sarap tanggalin, tas ipanghalo sa adobo. Siguro pinagliga ng nanay mo ay Gloria Macapagal-Arroyo. Kasi yung nunal niya sa mukha, sobrang authentic at rare. Pag pinindot niyo yan, may tutunog. The Bluetooth device is ready to pair. Kaya pala mahilig bumalit ng mga science sa kakalkulus. Kasi yung mukha niya madaming mole. Legules. Battle rapper na naka-brace. Tong ina, sobrang angas. Nakala niya nakaka-amaze yung swag niya na pang pash-pash. Tang ina, kasi kailangan pa alambre ang ngipin na ito para na maging straight. Kaya mo lang naman nilagyan niya ng ganyan kasi di safe. Pero di kaya ng retainer na i-hold to sa place. Kasi walang market. Puro filler lines sa aking na-trace. Matagal na itong busted. Kaya itong inutil sa grills, sa akin ay roasted. Di magiging contender tong may brace kasi nilaglag ko sa bracket. Mga barat mo ang pangit. Umakas na brace, bracket, nilaglag. Gaya nung sinabi ko kanina sa Hellboy na reference ni Good Kid, may narinig na akong ganon sa ibang battle, no? I think sa Motus, parang sa Motus ko yung narinig yun. Yung ganong bracket braces nilaglag sa so, or sa sunugan. Di ko alam Di ko alam, basta doon lang yun. Narinig ko na yun sa ibang battle MC. So, hindi na siya ganon ka-impactful din sa akin. matalino. Yung mga rhyme mo na binabanggit, di naman tugma sa mukha mo. Tapos dito sa ugok, may nalaman ako na info. May ganong linya si Good Kid kanina kay Pandop, no? So, salpukan ng parehas na ideya. Sa sulok, gusto gumawa ng grupo. Tapos pangalan, Pasig Henyo. Wow! Tangina, ano yan? Mga battle rapper na gusto sumali ng Pinoy-Henyo? Tangina, sino leader niyan? Si Sureño? Tangina si Sureño pala leader nyo. Tangina na itong gago na to. Tapos akala mo pati itong gago to, makapag-wordplay, akala mo kung sino siyang sutin. Tangina, malaman-laman ko, totoong pangalan niya, putang ina, Junel. Junel! 4 na taon na itong nagra-rap, kaya feeling urig to. Siya daw ay matatag, tapos feeling unique to. Parehas lang naman kayo ng estilo ni Unico. Tapos yung pormahan mo, Panggoryo, battle rapper na konyo na nagsusuot ng Uniqlo. Pero seryoso, 4 na taon na itong nagra-rap, akala nyo nag-bachelor. Kung sa bagay, ang battle rap nga naman ay art at literature. Pero hanggang ngayon, galit pa rin kanyang mga neighbor.
Paano? Taga may bunga, pero di nagbunga. Kanyang fruits of labor. Food ko tong FRBL. Sa'yo dito walang may interes. Food ka lang sa battle na madali lang ma-digest. Kasi good ka lang, hindi better. At hindi ka magiging best. Kaya oras Ganda mo nun. mag-rest. Dito na itong mamamatay. Kasi itong timeless, binigyan ko ng less time na mabuhay. Wala ba? Okay, so sa dulo pa ng second half, no, or bandang patapos pa, may magandang linya si Pando para sa akin. Yung timeless, less time. Tapos may isa pa bago 'yon. So sayang kasi yung dalawang linya na nagustuhan ko dito pa sa dulo, and para sa akin wala nang buwelo yun eh. Parang most of rounds niya kasi parang naging flat eh, 'di ba? Hindi naging ganoon kalakas, parang all from start to finish naman nagantay ako ng isang linya na malakas, no, katulad nung isang malakas na linya na narinig ko sa round 1 ni Pandop. So I'm expecting na may ganung linya ulit na akong maririnig dito sa round 2 galing kay Pandop, pero meron naman, pero round 2 patapos na eh. So para sa akin wala nang buwelo, hindi na siya ganun ka lakas, hindi na siya ganun ka impactful sa akin. Then may linya pa si Pandop dito na narinig ko sa ibang battle na yung bracket braces nilaglag. So yun, may narinig na akong ganun eh, kaya medyo siguro sabi ko nga, kung ito yung first time ko marinig yung ganung linya, possible na malakas pa yung ano nun sa akin, impact nun, pero dahil nga may narinig na akong ganun, so medyo bumaba yung level, bumaba yung value ng punchline na yun para sa akin. So ayun, medyo bumaba yung value ng round 2 ni Pandop in terms of punches, no. Mas malakas pa yung round 1 niya para sa akin. So yun lang yung muna yung masasabi ko. Angles, references, medyo ano rin, medyo nagkulang din doon. Ano pa? Wala na akong masabi doon. Yun lang yung masasabi ko sa round 2 ni Pandop. Pakinggan natin si Good Kid ko yung round 1 niya. Tinabla ko dahil hindi pa ako makapag-decide kung ano nangyari doon, kasi may mga references si Good Kid na narinig ko na. Si Pandop naman, ilan lang yung mga bilang lang, no, kumbaga bilang lang yung mga punchlines rather na nagustuhan ko. Tapos ayun, tabla yung round 1 para sa akin, pero yung round 2 baka may mapili na tayo kung sino yung mas naging ahead dito. Mga Good Kid, dapat to, let's go! Ilang magana ba tawag kasi? Sa totoo lang, stretching lang kita. Pero sa banat ko, bali ka pag inabot. Sa match na to, sakto. Ikaw ang mainam na itampok. Pinagbigyan sa spotlight kahit mahina pa si Pandok. Ginawa kitang bida sa palabas kasi mali ka ng pinasok. Ano, palabas mo to? Ano feel mo? Bibigyan kita ng respeto. Negas! Kasi kita naman yung acting mo fake ass. So now what, take charge kahit ikaw pa ang main cast. Sa sarili mong palabat, magbabayad ka sa akin ng entrance. Lumang mo tila, palyado bang lapat? Sa sarili mong palabas, magbabayad ka sa akin ng entrance. Gagi. Puta! Yung linya! Masyado ng laspag. Speaking of laspag, yung jowa mong abay patis na panis, madalas mong ini-spoil. Ang init ni Loverboy. Takam na takam sa chicks yung red flag, parang spicy chicken joy. Yeah. Di ba sabi mo to? Ayos! Red flag, parang spicy chicken joy. So, sa mga mahilig mag-Jollibee dyan, alam nyo naman, no, kapag spicy yung chicken, merong red flag doon na naka-indicate na spicy. Ayos, ang ganda nung palo doon. Madalas ka kasing niyayamot. Alam nyo ba kung paano mang-trip yung GF ni Pandok? Nagpapapuntis sa iba, tapos nalaitin siyang baog. Tapos yung babae niya, nakatikim lagi ng putok. Nangunso, imbis ng tamod. Hayop! Submissive na bayot! Babae lang kaya. Supot ka gago. Huwag kang umastang. Hubog na nga o. Subok sa ganto ang yung tunog mabaho. Utot sa banyo, sa bars ko, lagay mo. Hulog kang dado sa loob. Wasak to, bawat bato. Close fist, ikay bubog sarado. Mamamagayang mata mo, maghahanap ka ng ice. Gold, blooded ang kataga ko. Sub-zero bawat slice. In 7 seconds na travel. Future trunks sa paghiwa.
Sub-Zero. Si Sub-Zero, ano siya eh. Character siya sa pagkakaalam ko sa Mortal Kombat. Angas nun. Gayang mata mo, maghahanap ka ng ice. Cold-blooded ang kataga ko, Sub-Zero bawat slice in split seconds time travel. Future trunks sa paghiwa, sapagkat malalamig ka na parang Frieza pero maiwan. Ang pangit ng alias mo, Sa bawat cut, manlalamig ka parang Frieza. So, cut na hati si Frieza sa Dragon Ball, 'di ba? Hinati-hati siya ni Trunks doon. Tas Frieza manlalamig, Frieza na Freezer, no? Ang ganda ng laro ni Good Kid doon. So, dito lumalamang na si Good Kid, okay? parang Frieza pero maiwan. Ang pangit ng alias mo, Pandok. Ba't di mo nilang ginawang Pendok, bro? Sakto. Isa kang seryoso at konyo. Pwede ka ng alter ego ni Penduko. Pendok! Penduko! Double pen! Ayos yung tandem. Oh, Odin! Lista mo na sa 2-on tournament. Tapos, magtayo kayo ng grupo. Isipin mo na. Tapos gawin yung pinuno. Sipin pluma. Ano? Sa angin na pen? Di na ba ako umusad? Yeah, right! Pinaulit-ulit ko lang yung pen nang matuto ka sumulat! Kasi pang walang utak! Yung rhyming nito, nakaka-bad trip. Sa isang bati niya, tinugma niya yung wordsmith sa blacksmith. Wordsmith! Blacksmith! Awit! Pauso ka, nakakapwisit. Yung naimbento mong laro, kahit si James Naismith, di yan maiisip. O James Naismith, wordplay, i-blacksmith, tabas ka malamang! Tutal sinasabi na aking hasa galing sa kanya, ginamit ko na taga-Japan. Gusto ko sanang itugma yung pandok sa pangdok, kaso di naman angkop. Wag kang umastang sa kalam, isa ka lamang hambog. Sa hagdan ng 1-up, nakatitigan mo yung walang takot. Kaya sa akin stare down, napataga ang yung panaog. Okay, lumamang si Good Kid dito ng konti lang. Siguro sa mga effectivity lang ng mga ginamit niyang angulo. Kasi nagustuhan ko yung laro niya doon sa iba't ibang references. Yung Frieza, manlalamig ka, parang yung cut, Frieza, manlalamig ka, Freezer, yung ganun. Yung laro niya doon, yung scheme doon, nagustuhan ko yon. Then, yung aggression naman ni Good Kid, andun pa rin eh. Hindi naman nawala. Pero mas nagustuhan ko yung presence ni Good Kid dito na may mga linya siya na pwede natin sabihin na inaabangan kasi nagkaroon na ng isang linya si Good Kid na naging epekto sa umepekto sa kalaban, no. So parang andun na yung next na linya, kung ano yung next na linya na sasabihin niya. So para sa akin mas naging effective si Good Kid sa round 2 ng konting-konti lang. Pero medyo still medyo naghahanap pa rin ako ng bagong Good Kid kasi parang ito pa rin naman yung sinabi ko yung round 1 tsaka yung mga napanood ko battle ni Good Kid dun sa Motus, ito pa rin yun. Mas naging effective lang yung mga angles, mga references, mga punchline ni Good Kid dito sa round 2 against Pandope. Ayun lang. Pero still naghahanap ako ng bagong Good Kid, no. So ayun, 8-7, 8 pa rin ang ibibigay ko kay Good Kid dito. Pag binigyan ko kasi ng 9, parang too much na yun sa ginawang performance niya dito. Kasi parang hindi pa yun enough para sa 9 points para sa akin. Pero yung Pandope, bumaba talaga yung intensity niya doon, yung power, yung level. So, I'll give it 7. So, kung yung round 1 tinabla ko dahil hindi ko ma-distinguish kung sino yung lumamang doon. So, ngayon, kitang-kita na lumamang si Good Kid dito kasi naging consistent siya. Plus, mas may effective line pa si Good Kid against Pandope. Then si Pandope, wala siya naging ganun ka effective lines against Good Kid. So 8-7 sa round 1 and 2 ni Pandope 15. Then si Good Kid naman merong 16, 8-8. So 16 to 15, round 1 tabla, round 2 Good Kid. Lamang si Good Kid ng isang puntos. Round 3 pakinggan natin. Pwede pang mabaliktad yung laban dito in terms of mga sabihin natin punches, effectivity. Yun lang naman palagi eh. So, kaya ni Pandope yan. Basta makapag-generate, makapag-execute lang siya ng maayos dito.
mababaliktad niya yan. Pero syempre, depende pa rin yan kay Good Kid kung ibibigay niya yung round 3. Kaya pakinggan natin parehas. Huling banat, Pandok! Let's go! Bago simulan yung round ko, naalala mo to? Tangin nagulat ka, no? Si Gago! Nung pumili ng cup kay Cinco, nagbigyan libreng gupit. Sabi pa niyo, Gago boy, napalalunan ng kuya ko yan eh. Pakialam ko! May magagawa ba yung kuya mo pag pinunit ko to dito? Ha? Ang ina. Tapos sabi niya sa laban niya kay Class G, kung tingin niyo ako'y masyadong bata sa class, di ako na-offend tol. Totoo naman na ako'y bata sa class na parang law professor. Ha? Gago ka ba? Doon pa lang altang wala na tong pag-asa. Paano ka magiging law professor kung sa class nga hindi ka pumasa? Ang ina. Kaya doon pa lang alam nyo na sino sa aming dalawa mas patimbang. Doon pa lang alam nyo nang hindi ito pumasa ng bar exam. Itong stupid, pumalpak sa class lesson kasi di nag-aaral na mabuti. Kaya si Good Kid bumagsak ng last section tas tinabi sa bully. Baka mamaya Galing. mag-rebat. Last to. Last section, mga bobo. Akala ko ba matalino? Bakit di mo alam na meron sa aming henyo? Di mo deserve sa rap battle magkaroon ng title. Dapat sa'yo sumali na lang sa mga rap typer. O kaya sumali ka na lang ulit ng mga video battle. Total yung mga banat mo naman para maintindihan, kailangan pa ng subtitle. Alam mo kung bakit? Kasi bulol ka na nga sa R, nagpalagay ka pa ng brace. Hindi ka tuloy lalong maintindihan kasi bulol ka na din sa S. Kaya yung girlfriend niya, ayaw sa kanya makipag-sex. Kasi sa tuwing inaayaw mo daw siya, lagi niya narinig X. Kala mo, Gago. pinangalan ni Cupid? Panay-post ng girlfriend niya sa newsfeed? Mali yung pangalan mo na Good Kid, dapat tawag sa'yo, cute sim. Tapos nag-tryout sa flip top, si Gago na nananaginip. Di ka doon matatanggap, tanga, wag mo na ipilit. Kasi di ka good. Kid, mananatili ka sa minor league. Kasi ang tamlay ng mga barak sulat, kaya walang papuri. Di ako mapapatay ng bata kung yung sugat, minor injury. Itong kalaban para si Chucky, kasi child's play lang to sa akin. Kahit tulugan para si Freddy, mamamatay to sa nightmare. Kaya kung usapang bars, hangal wala ka nun. Alam naman natin na yung bar, bawal sa minor. Sa tournament, kaya ko sumabay kasi I can take charge. Kaya si Good Kid ngayon mamamatay kasi yung Bataan Death March. Yung mga atake kong nilapag, puro sa bata. Okay. Masyado ata. Round 2. Bataan Death March. Narinig ko na yun eh. Narinig ko na yun. Hindi ko lang kung kanino. Basta, ang dami na natin kasing na-review, men. Pang ilang ko na to. Pang 550 plus ko na ata. Pang 559 ko na ata to. Not sure. Pero, sa dami nun, syempre, may mga linya na akong nare-recall. Pero hindi ko na alam kung kanino ko narinig. So, yung Bataan Death March, parang narinig ko na yon. Hindi ko lang alam kung saan or kanino. So, ayun. Pero yung round 3 ni Pandok, malakas to Malakas to. Regardless na narinig ko yung latest na linya niya, no. Malakas to. Ang intense. Kaya si Good Kid ngayon mamamatay kasi yung Bataan Death March. Yung mga atake kong nilapag, puro sa bata. Masyado atang intense. Hindi ko diskarte lumabag ng batas, kaya ginawa ko minor offense. Yung angle ko ba masyadong obvious? Okay lang naman kahit sa battle ako ay ma-accuse. Sunod-sunod na punches itong bata, binigyan ko ng bruise. Inabuso ko yung angle na bata, ang tawag doon child abuse. Masyadong obvious. Tininako mo na linya kay Tipsy D. Feeling genius yung formula nitong fake MC. Laban kay Apollo, nagmala Einstein, nag-jury of relativity. Akala mo naman talaga sa eksena mayroon siyang relevancy. Oh, relativity, relevancy. Nagis niyo ba ang aking scheme? Ginamitan ko na synonym itong nag-call out kay Anthony. Ulul! Ulul! Gago! Mga MC na gumagaya sa train of thought. Tangina nyo, may sarili akong paghanga sa estilo kong subok. Mga letra ko bumabaga, siguradong kaya tumupok. Sunod-sunod sumunog, estilo ko ay train of smoke.
Di ko na kailangan mag-stalk para umarap ng bar sa'yo ng angkop. Kasi di naman ako nahirapan sa'yo mag-cook, kaya malabo na mag-choke. Kaya pag sinabi kong ako ay dope, yun ay no pun intended, kasi di ako nag-joke! Round 1, ako ay nag-predict at nag-expose. Round 2, dinaan ko sa sarcasm at jokes. Round 3, pinakita ko kung sino sa amin mas dope. Kaya sa pagiging champion, alam nyo na kung sino sa amin mas legitimate. Ako'y malabo mag-stumble kung usapang sulat, huwag nyo ako underestimate. Kasi mala John Jones, bigat ng sulat, kaya sumabay sa heavyweight. Kaya sa John Jones, kayang sumabay sa heavyweight. So, UFC. Si John Jones na champion sa light heavyweight, pero ngayon, kumakampanya na sa heavyweight at champion na siya ngayon sa heavyweight. salamat, Osi. At kaya sumabay sa heavyweight. Kaya salamat, Osi. Pinayagan mo ako dito lumahok. Yung opportunity, hindi ko na inantay kumatok. At sabi ko sa sarili ko na once I see an opportunity, I'll grab it by the throat. Patay! Time! Huling ba na? Round 3 ni Pando, para sa akin, ito yung pinaka malakas na round niya. And maganda yon kasi round 3, ito yung may pinakamalaking percentage sa battle rap, 'di ba, yung round 3. Kung percentage yun, 40% yung kukunin sa round 3, 'di ba? So para sa akin, although di tayo gumagamit ng percentage dito sa pag-score ng battle, pero para sa akin, ang ganda nung pagkaka-execute, pagkaka-deliver ni Pando sa round 3 niya, yung mga punches niya, effective na, no? Yun yung sinasabi ko sa inyo, kailangan ni Pando ng isang round na may effective na punchline. Sumusuntok, mabigat. So para sa akin, maganda yung mga wordplays niya dito, nagustuhan ko yun. Pero hindi pa tapos may good kid pa. Okay sana kung siya na yung last na babattle. Pwedeng tatatak na yon, maganda na yon. Pero hindi ko na i-mention yung mga lines na nagustuhan ko kay Pandok, pero ramdam ko na mas maganda to, mas mabigat to, mas tumatak to, mas direkta to kay Good Kid. So ito yung pinakamalakas na round niya, or sabihin nating enough to para mas maangatan niya yung performance niya sa round 2. And enough to para tumabla dun sa performance niya sa round 1. So, let's see kung anong klaseng Good Kid yung makikita natin sa round 3. Pero if may konting pagbaba na enerhiya ng level sa round 3 ni Good Kid, possible kay Pando ko ibibigay yung round 3. Ganun kalakas yun. So, let's see. Good kid! Pansin nyo? Masyadong ironic, sir. Tangina, nagkaroon ng concept round. Sino ngayon gumagaya kay GL? Bobo ang putang, bobo mo, min. Di ba? Pansin nyo ang tanga-ano. Halatang sa Pando, pabida. Wala kang pinagkaiba sa mga bagong pasok sa liga. Nakapagpakita lang ng multi, kala mo galing na. Mga nakakulong sa 4-bar set yung kwadrado na diwa. Tapos todo bigay ka sa mga hiram mong salita. Di ba ba Tagalog o Ingles ang yung knowledge mahina? Kasi kitang-kita naman sa body language na weak ka. Body language, wika. Okay. Wisit ko, kabasagit na. Gago pag sinapak kita, gising mo sa langit na. At diba sa pangkat na last section, apat kayong mga phone na bopol. Aray! Nandiyan pa kayo no? Hindi nyo pa ginawang bobo sa row 4? Sinabi mo, bumagsak ako sa class. Okay lang, all goods. Kesa naman sa'yo, tinalo ka ng Mon Jules. Watch nyo, laban ito kay Jules. Nakakaloko talaga. Mislandran niya yung Linkin Park sa No Gig No Ride. Di ka marunong magbasa? Ang layong nung tanga ka! At sabi mo pa kay Ben Corey, ako'y mas papakahapon! Kami kasi aking tugon! Sigurado, may hirapan ka bumangon. Okay, gets? Ika'y magpapakahapon kasi kami kasi ang iyong tugon. Kaso sa may hirapan bumangon, anong connection nun? Gago? Pagiging bobo, halatado? Feeling kami kasi, ambisyoso ka masyado. Kung kami kasi ka man dahil suicide ang pagland mo sa labang to, kaya tiyak ang kahulugan down, kulang pagsak mo! Teka, reverse natin. Ako naman magpapaka kami kasi. Mala, Eminem, know your building structures na mayroong ghostwriter. Kaya ka pala naging diverse. Pwes sa craft ko, dalawa kayong tatamaan. Parang Twin Towers! Well, kung stuck man ang sulat mo, ibag yan sa aking vibration.
Nalilitaw sa mong image kahit may foundation. Wild imagination, violence in a classic way. Parang Pulp Fiction, tipong buhay mo'y hinihila ko pababa. Drug addiction! Lalim talaga. Tapos sa master ng feeling shanty, gago ako nag-gadget lang ang level YG. Tapos masyado kang banok sa mga bars mong catchy kasi tunog mo banok, masyadong clumsy. Ulitin ko ang bitaw. Ito yung chorus na nakaloop. Lester clumsy banok. Kaya nga sulit ang hook. Dinig ang pintig ng leon. Dinalaga na tong may lion heart. Kita naman sa kada pound. Hilo ka sa aking ground. Katapat mo ngayon star. Pound for pound ang baong bar. Kasi delivery ko money. Parang armored gun. Tank build yung Fonta Davis. Pang knockout to technical. Totoo mga patamang luma landing. Hindi hypothetical. Tuma ang dating hatid sa isip. Psychological. Kasi pagkabaliw ko may talino magiging psychological. Okay. Yung mga laro ni humabol pa to. So, pakinggan muna natin to. Nakulog ka sa layered cell. Membrane. Psychopath. Pinagdaanan mong bars ay insane. Schizo na jigsaw ang screenplay. Kaya patay ka sa laro ng bata na parang Squid Game. Ilang tuon na tayo mag-iabas ka ba yun? Yo! Tangina humabol pa. Okay guys, humabol pa. Kasi to be honest, gusto ko nang itabla yung round 3 nila no? Para nag-iisip na ako, sabi ko tangina tabla na yung round 3 kasi kung ano yung consistent kung ano yung pinakita ni Good Kid sa rounds 1 and 2. Yun yung nakikita ko sa round 3, no? Parang pagkaumpisa niya hanggang sabi nating 3/4 ng round 3, andun yung mga same, parang hindi ko naramdaman na yung pag-angat ng enerhiya. Kung ano yung pinakita niya sa rounds 1 and 2, yun lang din yung nakita ko, yun lang din yung naramdaman ko sa round 3. Kaso pumalo nung nagbitaw na siya ng mga word plays And para sa akin humatak yun, no? Yung psychological, yung psychological. Tangin ang angas noon. Ang angas noon, men. Ang angas noon. So, hindi lang yung psychological na scheme, hindi lang yun yung pinaka nagdala. No? Marami pa. So, siguro mga 3 lines yun. 4 lines. 3 lines, tama ba? 3 lines or 2 lines. Basta, mayroon pang ganong kalakas, ganon ka-dope na linya. Meron pang ganon ka wordplay si Good Kid doon sa parang last 8 lines, last 12 lines ng round niya. So para sa akin humabol 'yun. And to be honest, itatabla ko na sana sa 8 puntos 'yon, pero dahil doon sa mga word plays ni Good Kid, ibibigay ko yun sa kanya. So round 1 tabla, round 2 bigay ko yun kay Good Kid sa 8-7. Pero yung round 3 parehas, naging malakas yung round 3 nila, pero inabutan yun ni Good Kid. At hindi lang yung inabutan, nilagpasan niya pa yun ng solid na wordplay. So ito yung pinakamalakas na round ni Pando. Bigyan natin siya ng 8 puntos dito, same kung ano yung ginawa niya sa round 1. So 8, 7, 8, 16, 23 points. Tama ba? Tama. 23 points para kay Pando. Si Good Kid naman, merong 8, tapos 8, tapos 9, 25 I think. 25. So 25 to 23. Dikit man, pero kay Good Kid yung rounds 2 and 3. Round 1 tabla. So Good Kid ako dito. Broadway ng Party! Ang laban! Sir, pwedeng tandem Espergaron San Andres 4! Maraming salamat! Pero ang boto ng Urado, 1 ng tournament 4! 5-0 para kay Good Kid! Shout out Malayo, 5-0. sa isa pa akin, isang Malayo pare, rin. clothing, yun, sa Karambit. Judges! Tignan mo, yabang mo. Ako, binoto ko si Good Kid. Pero round 1, binigay ko kay Pando. Nakapondo siya ng magagandang linya doon kay Dan. Similar ni Good Kid kay Kendrick Lamar. Pero round 2, yun nga, breaking point ng laban.
laban na doon na pinakita ni Good Kid kung saan siya magaling. Medyo lumaylay din yung performance ni Mango. May times na nagawa ko Ulit, ulit. mas round 3 yun na. Mas nangibabaw na talaga si Good Kid sa round 2. Tuluyan na siyang malasa. Ikus nga pala, tournament yung laban, Mango versus Good Kid. Binigay ko yung boto ko kay Good Kid. Round 1, tabla para sa akin yun. Tabla, tama, tabla yun. Kay Good Kid kasi para sila ng level ng aggression, pero yung mga creative scenarios, mas effective yung kay Good Kid. Doon humahaba na yung setup ni Mando. Tapos sa round 3 yun daw, nagbitaw na si Good Kid ng mga iconic niya. Tama. Tama, tama. Pero yun na, nagbigay na siya ng mga iconics doon. Tapos round 3, yun na, nawala na siya. Yun, Diyos namin. Mando versus Good Kid. Binodo ko si Good Kid. Round 1 para sa akin. Hindi lang kung ilan ang okay din yung mga binari ko. Mando para sila kay Good Kid. Round 2, may siya. Mando. Good Kid, ganun pa rin. Ayun, round 3. Mm. Tama, tama. Matagal. So, yun. Tama, tama yun. Hindi ako pumasok ng round kasi sa tingin ko, parehas silang walang round. Parehas silang walang round na magbibigyan sa kanila na Rangers News. Kaya, tsaka medyo hindi ganun yung expect sa laban. Pero, ayun, binoto ko si Good Kid. Kasama ko siya binoto. Bumasi ako sa elements. Holy Big Spirit. Tsaka, mga punches, feeling ko rin. Tapos meron mga downfall moments si Pando. Pando doon, feeling ko sayang yung kasi maganda yun to. Kaso hindi na-execute ng perfect. Tama. Ng angles, hindi na na-execute na mabuti. Tama, tama. Pero yun, sa ulo ko siya binoto, binoto ko si Good Kid. Ito magaling din yung kalaban niya. Buhay sila pareho. Kalalim naman. So, ayun. Ayun ang naging outcome ng battle. And parang anong nangyari? Yun, meron tayong naging kaparehas doon na round 1 tinabla. Hindi ko lang alam kung sino yung bumoto nun. Nakalimutan ko na. Round 1 tabla. Tapos 2 and 3 binigay nila kay Good Kid. So, ayun. That's the decision of the judges. Then, buong round 1 ng tournament. Natapos na natin siya. So, quarterfinals na yung next na re-reviewin natin. Kita-kits tayo doon. Dodong Saipa versus Jans. Pero alam ko, Blizzard yung sabi ni Boss Rayan, umatras daw si Jans. So, magiging Dodong Saipa versus Blizzard yung laban. Tapos, Razik versus Kilua. Okram versus Nag. Joss versus Good Kid. Ayun yung magiging I-update ko yung bracket mamaya para kita natin kung sino yung mga nag-advance. Okay? So, ayun. Kita-kits tayo sa quarterfinals na review natin sa 1UP Tournament 4, mga kumag. Peace out.